Bernardo, Alden Richards. Ng lahat ng mga kababayan natin, in position or not in position, to treat everyone fairly. Because I think that's being taken for granted for the longest time right now. And sana kumikilos talaga. Alam mo yun, sana kumikilos talaga para mapanagot kung sino. I'm talking about corruption. Yes. So sana kumilos talaga yung mga people in power. Huwag nyo kaming i-stall because there's been a lot of stalling. It's been 100 days. And know that we will never get tired of asking what is due to us because we are playing fairly. We pay our taxes. I mean, all of us. And wag gamitin yung sana na mga tao dyan. Ayoko kasing i-direct. But anyway, mga tao dyan. Yes. Wag nilang i-abuse yung position nila because a lot of people is being compromised. And hindi lang to sa individuals but we're basically taking for granted the security and future of a lot of our marami sa ating mga kabataan. I think yun kasi yung nawawala if funds are not being able to be put in good use. So sana lang fair lang. So this Christmas wish is not for you. Yeah, it's for other people. It's not a selfish wish. It's not. And yun, sana pakinggan lang talaga. Wag yung kunya-kunyaring pinakikinggan tayo. Lalo ngayon may parating na bagyo. It's gonna be a really severe tropical storm na I'm sure marami na namang maapektuhan, di ba? Hindi pa nga tapos yung bagyong Tino, di ba? Parang what happened in Cebu. Sana lang nakikita nila yon na these are the effects of parang abusing where they are right now and not utilizing the funds for the proper use. Buhay ng tao yung at stake eh. So isipin naman nila yon and wag puro pansarili, and at the same time sana lang talaga pakinggan nyo kami. That's what really matters. Hello Kathden fans, ito na nga ha, may pahiwatig at pinuri ni Mr. M ni Sir Johnny Manahan, mga kasamras ang Kathden. So hindi ko to napansin kanina na nauna pala yung pangalan ni Kath, tapos sunod si Alden, tapos yung ibang artista, mga kasamras no, na yung star no, parang dinefine kasi dito ni Sir Johnny Manahan yung kung ano ba talaga yung star no, parang nagbigay siya ng exception dito sa hindi yung mga directors, yung nagpapatakbo talaga sa parang main players ba sa showbiz industry, mga kasambrers. Sabi nito yung mga stars no, talaga yung mga artista, mga kasambrers, yung pinagtutunan ng pansin, mga kasambrers, or attention ng mga tao. So yun, ano bang star? Sabi niya ganun, ang star ay someone na na hinahangaan at saka will drive you crazy no, sabi pa niya dito, mga kasambrers no, as a sort of parang exaggeration no. Tapos ay sinabi pa niya dito, nakakatawa kasi 'di ba, pinangalanan niya sina Echo, SB19, Piolo, tapos sinabi niya pa dito si Sir Manny Pacquiao no, which is parang sinabi niya rin dito na ang star ay someone na makapagbibigay ng wealth or ng pera, mga kasambrers no, which is totoo kasi talagang pagkumita ang mga shows, ang kanilang mga kanta or ang kanilang mga pelikula. So lalong-lalo na po ang Kathden talaga, mga kasambreros, ay parang nagbigay siya talaga ng emphasis dito no. Tapos yun, sabi na a star who's is someone who can capture the hearts of people no. So talagang ang laki ng impact din talaga ni Sir Johnny Manahan or ni Mr. M, mga kasambreros, sa ABS-CBN, lalong-lalo po sa Star Magic, na hinawakan niya for so many years, mga kasambreros, no, long years ang Star Magic. So talaga magkasunod dito ang Kathden no, kasi talagang siguro na na-emphasize dito talaga kay Mr. M yung pelikula ng Kathden na Hello Love Goodbye and Hello Love Again no, na parehong blockbuster, mga kasambreros. Talagang walang makakatalo no sa tambalang Kathden. So pag nagsama talaga ang dalawang ito ay very precious at very loved no, talagang minahal sila, mga kasambreros, ng mga tao, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong
mundo mga kasembreros. So actually marami no, maraming mga talagang masabi mo na between sa lahat ng mga between, kumikinang sa lahat ng mga kumikinang. Pero nagbukod tangi no namukod tangi si Mr. M mga kasembreros. Nagulat ako dito kasi di ba yung na-mention ko sa isang vlog ko, sa unang vlog natin ay si Kath lang no. So marami pala siyang pinangalanan and magkasunod talaga ang Kath din dito mga kasembreros. So parang ipahiwatig siya no. Sana ito na Mr. M na pahiwatig kasi kanina nag-post ang Star Magic at saka Star Magic ang Star Cinema ng tawag dito ng Kath din in memory dun sa kanilang last year na pelikula na Hello Love Again, kasi nga pinashowing yung ipapashowing no or papalabas sa sinihan na ang meet, greet and buy mga kasembreros ay sana magkaroon ng project no, hoping next year ang Kath din na naman mga kasembreros. So talagang aabangan natin ito no. So maraming salamat din Mr. M sa iyong kumaga pa sa iyong appreciation at saka pag name drop sa Kath din. So next item natin mga kasembreros, may isang fan dito na nag-comment no, sobrang appreciate niya si Ma'am Catherine mga kasembreros. Sabi niya dito ay si Violet Sibakwe Mendilamani. Sabi niya, I liked how she referring to Kath handled herself. No noise, no walang ingay, no playing victim, no hindi nagpapabiktim si Ma'am Catherine mga kasembreros. No playing victim card. She is indeed a queen. Tapos heart sign mga kasembreros, no heart emoji. So tama no. Thank you Mama Violet sa pag-appreciate kay Ma'am Catherine. Kasi nga hindi siya para sa iba na pa-victim or someone na gumagawa ng ingay para lang mapansin at maging sikat mga kasembreros. And then ito, so next item, si Tita Long Gumatay, umattend rin pala siya no ng Tide event ni Sir Alden kagabi doon sa Robinson's Magnolia mga kasembreros no, sa Robinson's Supermarket. So ito po ay kuha niya. Talagang ano no, sino ba naman hindi mababaitan kay Sir Alden? Talagang kasi si Tita Long Gumatay solid ano ito no, solid na Catherine lang talaga siya mga kasembreros. Pero nung minahal niya Ma'am Catherine si Daniel, minahal din ni Tita Long Gumatay mga kasembreros at saka ng ibang fans ang Kathniel. So nung dumating naman si Sir Alden, talagang ano no, parang hindi ko na nakita na no. Parang ewan ko ba, parang wala akong nakikitang nagsusuporta or pumupunta si Tita Long Gumatay no sa mga events ni Sir Daniel Padilla. Siguro red flag din siguro si Daniel kay Tita Long Gumatay. So ito lang napapansin ko ha, baka naman may mga events naman si Sir Daniel Padilla na pupunta si Tita Long Gumatay, kasi dito talaga nag-effort no si Tita Long Gumatay na pumunta sa event ni Alden mga kasembreros, Auntie Catherine at the same time. So may mga times nga 'di ba na may events yung Catherine ngayon tapos kinabukasan kay Alden, so makita mo doon na naman si Tita Long Gumatay. So ganun siya supportive sa Kath din mga kasembreros. So dito natin nakita na pag individualism, kunwari Sir Alden lang, tapos si Ma'am Catherine lang. So nakita mo yung support ni Tita Long kasi nga nakita niya yung kind heart, yung kind heart ni Sir Alden mga kasembreros, yung kabaitan, 'di ba? Talagang yung humbleness, yung generosity, no, yung kindness mga kasembreros at saka godliness ni Sir Alden ay talagang minamahal siya ni Tita Long Gumatay kasi parang hindi sila minahal lang dahil sa nagtandem sila sa isang pelikula o dalawang pelikula, pero dahil yung pagkatao nila mismo ba na yung individual nila na ugali mismo sa sarili nila, minamahal sila ng tao mga kasusong. Kaya pag nagsama ang dalawang minamahal ng tao ay mas lalong dumadami ang fans at saka ang nanonood mga kasus ng kanilang movie, kasi nga yung individual characters nila ay napakabuti no, or mabuti mga kasembreros at saka lovable no. So yun siya mga kasembreros. So lovable sila in their individualism. So in their individual unique characters mga kasembreros. So ganun ang Kath din. So talagang kakaiba. Dito natin masabi na talagang kakaiba mga kasembreros ang tambalang ito, kasi mapa-tandem or mapa-individual projects or individual ganap ay talagang minamahal sila mga kasembreros
ng madlang people. So which is advantage, no? At saka nagpapasalamat talaga tayo mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So si Sir Alden, no, may wish siya, may prayer siya mga kasembreros, no, at talagang tagos sa puso, no. Itong sinabi ni Sir Alden, wish niya sa Pasko. So sa lahat ng kabayan natin, no, lalong-lalo po sa Cebu, no, sabi niya dito ay parang lahat dapat ng Pilipino, may posisyon man o walang posisyon, dapat ay patas yung pagtrato mga kasembreros. So sabi nito ay taken for granted yung fairness, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating bansa. So sabi niya dito ay sana no, kumikilos talaga ang ang gobyerno, no, na mapanagutin mga kasembreros ang mga corrupt na mga officials mga kasembreros. So sinasabi nito na sana kumilos na sana kumilos na ang mga taong nasa posisyon mga kasembreros, no, nasa kapangyarihan. So sabi niya wag na kaming stall, sabi niya ganoon dito na parang dito kasi marami na daw ninakaw, no, magbabayad tayo ng tax and so on mga kasembreros. So parang kung anong binigay ng tao na mga tax, na mga efforts mga dapat binabalik sa tao. So especially nasasabi nito na huwag gamitin yung tao or mga corrupt mga kasembreros yung pera ng taong bayan mga kasembreros. Huwag nila abusuhin yung kanilang posisyon kasi marami ng tao na compromise, marami ng tao ang nabiktima, no, lalong-lalo na po mga kasembreros sa Cebu mga kasembreros. So ninanakaw ang future, no, ang pera na dapat ay gagamitin sa projects na magiging beneficial sa maraming tao ay inaabuso ng mga corrupt mga kasembreros. So ang Christmas wish na ito ay hindi daw para sa kanya, no, kundi para sa mga tao na mga biktima po talaga ng mga disasters at kalamidad mga kasembreros sa ibang parte ng bansa mga kasembreros. So yun, interview niya ito sa GMA News mga kasembreros with Aubrey Carampel, no. Ang ano ko pa dito, medyo nakakainis talaga mga kasembreros na may singit ko lang ay parang sa dito nag-invite pa yata, no, si President Marcos ng Blackpink International na sa Pasko mga kasusno sa Malacanang. Talagang nakakapang-graiti, no. Tapos sinabi niya sa mga interviews niya na kailangang magtipid-tipid daw ngayong Pasko, no, kasi nga para sa mga nabiktima ng baha, ng bagyo, no. Pero yung Malacanang ay kahapon yata nag-organize sila ng parang kaya Liza Marcos, no, parang nagpasa bongga mga kasembreros na yung handaan. Hindi ko na i-flash yung video mga kasembreros. So grabe, talagang Panginoon na lang talaga ang ating pag-asa mga kasembreros na mapanagot itong mga corrupt at saka mga ganid sa pera mga kasembreros. So ipanalangin natin ang continuous, no, tuloy-tuloy na pag-usad ng batas mga kasembreros at hustisya sa ating bansa. So naisingit ko lang po mga kasembreros kasi talagang naawa ko. Alam nyo, talagang hindi naman sa pagmamayabang at saka sa hindi naman sa pag-aalsa or pag-aangat ng bangko ng mga Duterte. Duterte blocks mga kasembreros, no, sina Senator Bato de la Rosa, yung Office of the Vice President kahapon andun na, nakapaghatid na rin sila ng mga tulong mga kasembreros. Si Senator Bato de la Rosa, nakita ko rin si Bongo, nakita ko andun talaga mga kasembreros na talagang sumuporta agad sila mga parang dito ko na-differentiate mga kasembreros na kapag eleksyon, sige ang mga tao, ang mga opisyal, na mga tumatakbo talagang andyan ang daming pero pag ganito mga kalamidad na parang ang kupad nila, no, parang hindi mo sila mahagilap isa-isa mga kasembreros. Ang dami nila, lumalabas talaga sila mga kasembreros sa kanilang mga lungga kapag kampanya na, pero kapag ganito mga kalamidad, ilan lang talaga, no, talagang mabilang mo lang sa daliri mga kasembreros yung mga officials na talagang may pagmamahal sa masa. So hindi mo ako nangangampanya mga kasembreros, I'm just telling you the truth mga kasembreros. And then ito, last item natin, no,
sorry na ano ko ng politika. Hindi ano lang kasi nakakaawa, as in nakakaawa. So I'm telling this, I'm sharing this out of humanity, no? Out of kumapa ating awa mga kasombrero sa mga taong nasalanta ng bagyo at saka baha and namatay, no? Namatayan talaga sila mga kasombrero na buhay ang kapalit ng ng baha at bagyo. So last item natin, so yung BDO Unibank 12 hours ago, kagabi ito mga kasombrero ay nag-post, no, ng kanilang panibagong endorsement or post mga kasombrero. Sabi dito, access expert financial advice instantly from a product specialist with BDO Connect. Try it on your next visit to the branch. So tapos hashtag BDO Unibank, hashtag BDO We Find Ways, BDO Digital Innovations, hashtag Alden Richards. So ayun po siya mga kasombreros, no? Yan ang last item natin. So yan lang actually sa ating Kathleen items, no, na may halong medyo lungkot talaga mga kasombreros sa nangyayari sa ating gobyerno. So sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is November 8, 2025, Sabado na po, no? Blessed and enjoyable weekend po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, ha, at saka sobrang kulit mga kasombreros. Ang title kasi natin ay Ang Pag-ibig Ko'y Kaaway Pala. Psalms 109 verse 4. In return for my love, aking niibig or pag-ibig, they are my accusers, no? But I give myself to prayer. Napakaganda po nito mga kasombreros. Na-experience ba natin yung minsan ay na-traidor tayo? Or kumbaga paakala natin ay kakampi natin siya or kakampi natin sila, pero they turn to be our accusers or enemies mga kasombreros. Akala mo kakampi mo yung kapatid mo or yung asawa mo or yung kaibigan mo or kung si a classmate mo for example or kung sino man dyan, best friend mo, ay hindi pala mga kasombreros. May mga betrayal moments tayo sa buhay natin na akala natin ay papanigan tayo ng inaasahan nating tao na papanig sa atin or kakampi sa atin, pero hindi pala mga kasombreros. Pero siguro may mga times din na yung mga examples din natin dito ay akala natin tutulungan nila tayo or tutulungan niya tayo or dadamayan niya tayo, pero hindi pala. So pwedeng ganun mga kasombreros, no? May mga moments tayong ganun no? Akala natin nakiki-empathize, no? Akala natin may empathy sila or dadamayan tayo or susuportahan tayo sa ating pangarap, sa ating gagawin, ay hindi pala, no? Sa akin mga kasombreros, na kwento ko lang, ako rin po ay nakaranas, no, ng ganyan mga kasombreros. Kasi syempre nag-iba ako ng landas nagtrabaho ako sa call center industry for almost 9 years or 8 years mga kasombreros. Tapos nag-iba ako ng trabaho, no? Year 2020, 2021 ay nag full-time content creator ako. So ang saklap pa noon, 3 years talaga akong walang sahod mga kasombreros. Tapos nagsahod ako one time, isang buong taon ay 5,000 pesos. So yung kinikita ng ordinaryong minimum wage earner ay 5,000 a week, no? Pero akin isang taon yun. Pero sa alam nyo, na-amaze talaga ako mga kasombreros, no? Kasi ang Diyos ay talagang sinurvive niya ako, no? Andiyan aking nanay, wala namang trabaho ang aking nanay, no? Pag-aalaga na ng hayop, no? Pagtatanim ng mga gulay-gulay. So yun ang kabuhayan namin in may konting sakahan. Tapos sinanla din namin yun mga kasombreros ngayon kasi nga mura ang palay, no? Grabe ang trabaho, grabe ang gastos sa palayan, pero ang balik sa amin ay wala, no? Talagang sakto lang talaga na pang financing mga kasombreros. So dito ko napatunayan na grabe ang Diyos, no? 2021 3 years wala akong sahod. So talagang God provided mga kasombreros dun sa years na hindi ako sumasahod mga kasombreros. And nagpapasalamat talaga ako sa nanay ko, sa stepfather ko, mga kasombreros, and sa kapatid ko na talagang naging instrumento ng Panginoon mga kasombreros. So and yun, in-expect ko, balik tayo din sa topic natin, in-expect ko na yung mga kaibigan ko na to or yung mga taong to, susuportahan ako sa bagong trabaho na parang bagong venture ba na tinahak ko na maging content creator.
So, and hindi pala, no, dito ko nakita na hindi pala lahat talagang susuportahan ka, no, sa iyong sa iyong trabaho. Kasi pagka content creator ka mga kasembres, ang ni-expect mo talaga na magsusupport doon ay yung mga kaibigan mo sa social media. Kasi doon ka nagtatrabaho eh. So, syempre kapag nasa kumpanya ka, yung aasahan mong mga katuwang mo ay yung mga office mates mo, yung mga katrabaho mo. So, pero dito sa content making, sa pagiging vlogger, ay aasahan mo talaga yung mga, parang nag-expect ka na ba? Na kahit na yung mga kaibigan mo, close mo, no? Nagsusupport naman yung iba, but not all mga kasembreros, talagang bibihira lang. Kumaga pa mabibilang mo lang sa iyong kamay, no, yung susuporta sa mga kasembreros. So, nonetheless, no, gayon pa man mga kasembreros, na wala na akong galit sa mga tropa ko or sa mga kilala ko na hindi ako sinusuportahan. Kinuwento ko lang mga kasembreros na ganun ba, na nakaka-experience tayo ng mga ganung moments na akala mo tutulungan kanila pero hindi pala, no? So ganun mga kasos. Pero love na love ko pa rin ng mga tropa ko kasi hindi naman doon para sa akin ay binago na tayo ng Panginoon na hindi naman doon nasusukat yung pagmamahal, yung kanilang concern mga customers. Kasi hindi naman nila maintindihan mga customers as long as hindi sila nagkaroon ng parehong trabaho sa iyo, hindi nila rin mararamdaman na ganito pala kahirap, no? Ganito pala paka-challenging yung walang susuporta sa iyo, kasi ako lang talaga mag-isa, ikaw lang mag-isa, no? May mga vloggers naman kunwari yung mga mayaman na talaga, yung mga pagpo-post na sa Facebook na ako wala akong income sa Facebook, wala akong income sa TikTok, talagang sa YouTube lang talaga ako kumikita, no? Kahit paano ay nakakaraos, nakapambili ng mga pang kusina, no, pangkain mga kasunod, no. So sa awa ng Panginoon. So dito lang, no. Pero ako po ay yun nga, nangarap talaga ako na maging ma-discover as Little Kuya Kim, kung kaya yung passion ko na kaalaman, trivia, yung English vocabulary and so on ay talagang pinupush ko yun kahit na walang sahod mga kasombrero sa TikTok at saka sa Facebook. So, kasi passion ko yun, talagang pag hindi ako, purpose din yun ng Panginoon sa akin na pag hindi ako nag-share ng kaalaman, so parang hindi ko binabahagi ba yung kaalaman na sinare din ng Panginoon sa akin or binigay niya na talent or gift mga kasembreros. So, fulfilling your purpose ay kahit na walang sahod, walang monetization, ay dito nakaka-fulfill siya mga kasus or nakaka-satisfy. Well, of course, mas masarap, no? Kasi minsan ko yung mga vloggers na mayaman na, yung talagang million followers sa Facebook, no? Pag nag-upload sila, million ang views, no? So parang naisip ko, sana someday, no, ganito rin ang mangyari sa akin sa Facebook, no? At saka sa TikTok. Parang hindi ka na kailangan gumamit pa ng artista ba? Or parang mag-mention ng ibang pangalan para lang dumami ang views mo. Parang ganun ba, no? Pero kung darating yun at ma-discover tayo as Little Kuya Kim mga kasembreros sa TV, no, kahit na feature lang tayo ay big achievement ng malaking success at karangalan na po iyon mga kasembreros. So na-share ko lang. So medyo napahaba ang aking kwento, no, sorry po. So ang verse na ito, no, Psalms 109 verse 4 captures the anguish and frustration of the speaker as they feel betrayed and wronged. So yung binitray siya, no, tinraidor mga kasembreros. It speaks to the painful reality of being treated poorly by those whom they have shown kindness and love. So yan, na-mention ko kanina mga kasembreros, ganun siya. No, parang tinulungan mo sila, nag-expect ka sa kanila, naging tropa kayo, naging close kayo, pero at the end ay hindi pala nila ikaw pinakitaan din ng kindness and love and support mga kasembreros. So have you ever felt the sting of betrayal and ingratitude after extending a helping hand or showing love to someone? The emotions conveyed in this verse are universal and relatable, reminding us of the complex and often painful dynamics of human relationships. So talagang thought-provoking mga kasembreros, no? Talagang relatable ito at saka relevant sa atin kasi lahat tayo nakakaranas talaga ng ng betrayal, ng hindi pagsuporta, ng parang wala silang concern sa'yo, no? Parang ganun mga kasembreros. It raises thought-provoking questions about the nature of goodness and how it is sometimes met with malice and ingratitude. So ingratitude, no? Hindi sila nagpapasalamat or wala silang kindness na ipinapakita sa iyo. So in return ay parang ikaw kapag hindi ka
wala kang pananampalataya sa Panginoon, wala kang close na relationship sa Panginoon, ang isipin mo talaga ay maghigante, no? Kasi nga, ano ba, minahal ko kayo, no? I showed kindness, I showed mercy, I showed sympathy and empathy, tinulungan ko kayo, pero ganito yung gaganti nyo sa akin. So pag wala kang malalim na relasyon sa Panginoon, ay magtatanim ka ng puot at saka sama ng loob sa kanila. So which is bad, no? At saka hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon, mga kasambreros. So ang sabi dito na, in return for my love, they accuse me, resonates with the raw emotion of betrayal and hurt that David expresses. Kasi nga, di ba, siya Haring David, mga kasambreros, ang attributed sa Book of Psalms. The poignant lamentation underscores the pain of unrequited love and the anguish of being falsely accused by those he once held dear. So yung mga taong minsang minahal mo, minsang naging kasama mo sa gala, na naging BFF mo. So naisip ko rin minsan na yung mga tropa mo nung high school, nung college, no? Talagang nag-iibang takbo ng panahon, mga kasambreros, kapag nagkakaroon na ng responsibilities at saka pamilya ang mga tao. Yung childhood friends mo, di ba? Parang minsan parang gusto mong sabihin na, parang gustong minsan nasabi na gusto mong bumalik sa pagkabata, no? Yung tropa mo lang iniisip mo, yung mga laro, no? Parang walang wala kang iniisip na iba kundi ay yun lang, mga kasambreros. Pero ngayon kapag marami ka ng responsibilities ay mahirap na, no? Kumaga pa mabigat na at saka gusto mong bumalik minsan pero hindi na pwedeng ibalik ang panahon. Well, in today's world, experiences of betrayal and false accusations abound in various spheres of life. David's recourse to prayer in the face of adversity serves as a timeless lesson for individuals grappling with similar challenges. By seeking solace and strength through prayer, individuals can navigate their emotions and trust in divine intervention to bring about resolution. So, yon, ang bottom line dito ay ginawa ni King David ay nanalangin pa rin siya. Yun yung pinaka-last, yung ginawa niya, mga kasambreros. Ang Diyos pa rin ang kanyang naging takbuhan, no? Sabi niya ito, but I give myself to prayer. So sa lahat ng accusations, ng mga pagbibintang, pagpaparatang sa kanya, lahat ng pang-aaway sa kanya, lahat ng pagtatraidor sa kanya, and dapat ganun din ang gawin natin, mga kasambreros. Sometimes mahirap, masakit, yes, no? But for the sake of God's love and mercy and forgiveness sa ating buhay, ay gagawin natin ito, mga kasambreros. So yun ang ating final thought, no? Gawan man tayo ng masama, gawan man tayo ng pagtatraidor, ay ang Diyos pa rin ang ating kakampi sa huli, mga kasambreros. So panalangin natin sila na kumilos din ang Diyos sa buhay nila, lalong-lalo na po sa atin at sa ating pamilya, mga kasambreros. Kasi at the end of the day, hindi naman silang huhusga, no? Ang Diyos po natin, and ang Diyos natin ay matapat at saka fair na judge, mga kasambreros. He will bring blessing and He will fulfill His promises, no, good promises sa mga taong sumusunod at nananampalataya sa Kanya, and He will make those false accusers and enemies paid off for their wrongdoings and false accusations, mga kasambreros. At maling gawa, no? In general, parang ginawaan ka nila masama, so ganun na rin yun, mga kasambreros. In any forms of masamang gawain, mga kasambreros, may it be na pinagkaitan ka nila ng justice or basta, no, any form of sinaktan ka nila, for example, in any aspects ng buhay, no? So ganun, mga kasambreros, no? So ang ganda ng verse na ito, mga kasambreros, no? Ang cute ng title natin, Pag-ibig ko'y kaaway pala. So yun siya, mga kasambreros, no? But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God, no? Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pag-asa, no? At saka pananampalataya na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you next time, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.